Dating tenant lamang si Nelson na isang magsasaka sa Lake Cebu, South Cotabato sa lupa na kanyang sinasaka. Aniya, sa loob ng 26 na taon, matagal na niyang gustong magkaroon ng sariling lupa para mas tumaas ang kanyang kita. Pero ngayon, labis ang kasiyahan ni Nelson dahil isa siya sa mga benepisyaryo sa Voluntary Offer to Sell o VOS sa Department of Agrarian Reform Region 12 na nakatanggap ng collective title noong 1998 na nagsisilbing pruweba na sa kanya ang lupang sinasaka. Taos puso kong binapasalamatan ang ating mahal na Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Si Nelson isa lamang sa mahigit 4,000 na mga benepisyaryo sa distribution ng Certificate of Land Ownership Award o CLOA sa Coronadal City, South Cotabato nitong Mayo lang na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Maliban sa pagbibigay ng karapatan sa mga lupa na kanilang sinasaka, patuloy rin ang pagbibigay ng tulong pinansyal at ayuda sa iba pang mga magsasaka at mangingisda sa kabuuang isla ng Mindanao. Napakahalaga nitong ganitong klaseng programa. Ito ay yung maliit na small version ng aming ginagawa sa buong Pilipinas. At kaya't dahil ito ang pinakauna na pinagbuo lahat ng pangailangan ng ating mga magsasaka. Ilan sa mga napuntahan na ng Presidente ay ang Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay at Zamboanga City sa Region 9, Cagayan de Oro City, Iligan City, Misamis Occidental, Lanao del Norte at Misamis Oriental sa Region 10, Davao City, Davao del Sur, Davao del Norte at Davao de Oro sa Region 11, General Santos City, South Cotabato, Cotabato at Sultan Kudarat sa Region 12, Butuan City, Agusan del Sur, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Agusan del Norte sa Region 13. Habang sa BARM, nabisita na ni Pangulong Marcos Jr. ang area sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at Cotabato City. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit kumulang 1 billion pesos na ayuda ang napamigay ng Office of the President sa mahigit 100,000 na mga benepisyaryo sa buong isla ng Mindanao. Maliban sa pamamahagi ng ayuda, suportado rin sa Administrasyong Marcos Jr. ang pagpapabuti pa sa Mindanao, lalo na sa mga produktong mula rito. Sa Mindanao matitikman ang pinakamasarap na tsokolate sa buong Pilipinas na kung saan ang Malagos Agri-Ventures Corporation ang isa sa nagpatunay nito na kung saan maraming beses na silang kinilala sa abroad dahil sa kanilang pagpapabuti na makilala pa ang Pilipinas na nagpo-produce ng isa sa pinakamabuting klase ng kakao sa buong mundo. Nakatanggap ang korporasyon sa 2024 Presidential Award for Outstanding MSMEs sa Medium Enterprise category. Si President Marcos Jr. pa ang personal na nagbigay ng parangal. Maliban sa tsokolate, kilala rin ang Mindanao sa masarap na tuna products, partikular na sa General Santos City. Noong 2022, ang tuna ang nangunang ini-export na fishery product sa Pilipinas na may volume na 106.92 thousand metric tons. Kilala rin sa magagandang tela o fabrics ang Mindanao. Isa na rito ang Musa Fabrics na gawa mula sa balat ng prutas ng saging. Sa New York Fashion Week 2023, isa sa ibinida ang mga suot na gawa sa Musa Fabrics na mula sa mga inmates at indigenous people ng Davao Region. Na-feature rin sa New York Times Square ang billboard na ibinida ang mga suot na gawa sa nasabing tela. Maliban sa mga produkto, bida rin ang talento sa mga Dabawenyo. Sa ginawang National Schools Press Conference 2024 sa Cebu City, tinaklarang overall champion ng Davao Region. Katulad ng pagsuporta sa mga produkto at talento, patuloy rin ang gobyerno sa pagsusumikap na mapatuloy ang infrastructure projects para sa mas maunlad pa na Mindanao sa ilalim ng Build Better More program sa Marcos Jr. Administration. Ilan sa mga proyekto nito ang nagpapatuloy katulad ng Davao-Samal Connector Bridge Project, Davao Coastal Road, pagdevelop pa sa mga paliparan sa iba't ibang probinsya at ang planong Mindanao Railway Project.